Ang nakikita niyo po sa gawing kanan ay ang proclamation rally ng Liberal Party, samantalang sa kaliwa po ang United Nationalist Alliance. So una, ang Partido Liberal, piniling isagawa ito sa Plaza Miranda dito po sa Maynila. Ang una naman sa Vote-Rich Province ng Cebu, isinagawa ang kanilang programa at sa mga oras na ito ay nakikita po natin na nagsasalita po yung iba't ibang mga kandidato at kapwa po marami ang nakikinig na mga kababayan natin mula sa Cebu at sa Maynila para po makita at makilala ang kandidato ng una at Liberal Party ni Pangulong Noynoy Aquino. Mismo si Pangulo Aquino po ang nangunguna sa proclamation rally dyan po sa Plaza Miranda. Samantalang ang grupo po ni Vice President Jejo Marbinay, kasama po si dating Pangulong Estrada at Senate President Juan Ponce Enrile o mas kilala sa tawag na Big Three, ang nangunguna naman mula sa Cebu. Umarangkada na nga po ang kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang partido. Ang COMELEC dito sa Maynila ay masusi pong nagmo-monitor at ngayong pangalamang po ay may sinasabi ng mga violations umano tungkol dito sa kampanya ng ilang mga kandidato. At ngayon nga po ay makakapiling natin dito si Ginoong James Jimenez, mismong tagapagsalita ng COMELEC, para alamin po natin kung ano po ang mga umano'y paglabag nito ng ilang mga kandidato at kung ito ba ay pwede pang maremedyon. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Apo, at ito po nga, kanina nga po, merong mga payag na po ang COMELEC na observation regarding po sa posibleng violation. Ano po yung mga nakikita nyo? Nakikita natin maraming mga illegally sized at illegally placed posters, no? Mali ang sukat, mali ang lugar. At nakikita natin yan sa buong Metro Manila. Ang medyo nakakagulat, ang karamihan ng mga nakikita nating potential na paglabag, no? Yung bilang nagiging subject ng observation natin, ay karamihan party list groups, no? So, doon sa individual candidates, iilan lamang. Paano pong ganito, pag ganitong sitwasyon, kailangan ba may mag-file ng kaso o mismong COMELEC yung pwede magreklamo? Well, padadalan muna natin sila ng notisya, no? Lahat ng na-observe nating mga posters ngayon na nasa maling lugar, padadalhan natin ng notice yung grupo o yung individual na kandidato at bibigyan natin sila ng pagkakataon na tanggalin yung mga materials na yun para hindi na sila lumabag. No? So meron naman yan parang grace period. And then only then, kapag talagang ayaw nila tanggalin at palagi nandun pa rin, doon natin kakasuhan. Yung pong hindi nag-issue ng TRO, yung Supreme Court dito sa 120 minutes. So ano po yung magiging patakaran na talaga na ipapatupad ng COMELEC? Well, hanggat hindi nagdidesisyon ng Korte Suprema ng iba, no? Ang magiging stand natin ay aggregate yan. Dapat yung kabuuan ng lahat ng ads nila sa buong Pilipinas, kahit anong network, yun ang bibilangin ng limit ng 120. At bukod pa yun sa partido? Bukod pa yun sa partido. At sa radyo, 180 sa radyo. Sa lokal naman na kandidato, 60-90 ang time limit. Pero paano po kung halimbawa parang later in the day, nag-issue po ng TRO yung Supreme Court, paano pa mangyari? Yun ang magiging problematic, pag medyo late lumabas yung desisyon at umaabot na sila sa 120. Siyempre kasi hanggat hindi nagdidesisyon ng Korte Suprema, kailangan ng assumption ng kandidato, pag lumampas sila ng 120, in violation na sila So either ganun nga sila na magtitipid sila ng ads ngayon habang wala pang desisyon, or itotodo nila, bahala na lang kung magdidesisyon ng Korte Suprema sa napanig sa kanila. And when that time comes, medyo baka magkaroon tayo ng problema. Kapag nagdesisyon ng Korte Suprema na 120 lang pala talaga, tapos sumobra na sila, then they will be in violation. Panghuling salita po, ano po yung paalala nyo dito sa mga kandidato? Lalo ngayon, unang araw, pwede pa mabago yung mga pagkakamali nila. Ano po yung paalala nyo sa kanila? Sa mga kandidato, syempre nananawagan ng COMELEC, no, na kung pwede, huwag silang lumabag sa mga campaign rules natin. Sa publiko naman, inaanyayahan natin sila na patuloy lang na mag-report. Kinukuha po natin ang lahat ng inyong report at ipadadala natin sa kinaukulan para magawan din ng karampatang aksyon. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Si Ginoong James Jimenez po, tagapagsalita mismo ng COMELEC.